sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa tuwin ay sinasampit sa lahat ng dako ng mga kanyang ginagamit. Mga katauhang sa kanya'y tumanggap, kumilala sa pamamagitan ng Espiritong hindi nasisilayan ng mata. Nabibigkas sa kanilang katauhan, lumuluwal sa kanilang bibig na turingan, subalit walang kamalayan na ito'y di pinag-aralan. Sa makatwid at madaling salita kung nanamnamin ng tao sa lupa, mababatid nilang amay naghahayag, naguulat sa madla. Purihin, purihin, purihin ang Ama, ng mga anak niyang sa kanya'y kumikilala, nakakadama at ganap na nakita ang hiwaga at pagpapala niya. Purihin, purihin, purihin sa tuwina ng mga anghel niyang tapat sa kanya, sapagkat siya'y tunay na mabuti sa lahat, wagas ang pag-ibig, tapat kung maghandog. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Mapalad kang bata, di ka man matanda sa pananaw ng kapwa, subalit walang kabatiran, mas mataas ang uri ng iyong tinataglay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang katauhan ay daluyan ng mabuti at masama. Kaya't kung ang tao'y nagninilay at may takot sa Ama, lilimiin ang tatanggapin niya. Kung batid niyang ito'y hindi makabubuti sa kanyang buhay, at ito'y makapagdudulot ng hindi mabuti sa kapwa niya, kung nasa mabuting pag-iisip siya'y tututulan niya, hindi niya tatanggapin, iwawaksi sa isipan, at ganap niyang mimithiin ang mabuting damdamin. Sa gayon, magagawa niyang isipin ang mabuti kanino man, sapagkat siya'y malinis ang pag-iisip na nananahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, maraming bagay na kailangan ng tao sa lupa, subalit ang higit pa sa bagay ay hindi makamtan ng karamihan, na marapat manahan at sa tao'y gamitin at pagagamit din naman sa kanyang katawan, sapagkat
higit na masigit ang dapat na magagawa ng walang butot laman na bagay na kanyang kinamtan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Kung minsan may nagtatanong na tao, ano pa ba ang kulang ko? Ako naman ay mabuting tao. Babaybayin na ginagawa niya. Mapagbigay ako, paladasal ako, palasimba ako, mapagrosaryo ako, walang patidang dasal ko. Bakit ganon? Bakit ganyan pa rin ang nagaganap sa buhay ko? Kung mabuti siyang tao, bakit niya sinabi yaon? Ang mabuting tao, alam niyang sadyang may nagaganap sa buhay niya. Sapagkat ito'y hindi dahil binibigyan siyang kaparusahan, dili kaya'y pinarurusahan, o dili kaya'y hindi siya mahal, o dili kaya'y hindi siya pinakikinggan. Kundi, nang dahil siya'y lumalapit at sa ama'y naghanap, nang masumpungan niya'y hinanap din ng Amang kanyang katapatan. Tiningnan din ng Ama, tinarok ang puso niya kung totoo siya sa kanya. Kaya kung totoong mabuti siya, nabatid niya ang salita ng Ama. Na hindi man siya magsalita, tarok niya damdamin niya, nababasa isip niya, disin sana hintayin ang kalooban niya. Upang sa gayon, sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan, may galak siyang tumutupad, hindi nanghihinawa, hindi nagsasawa, dahil hindi nagtatanong ng may panunumbat. Mga mahal, ito ang hindi minsan magunita ng tao, masuri ng tao. Kaya't wika ng Ama na maliwanag, damdamin niyo'y tarok ko, nababasa kung lahat laman ng isip niyo. Oo nga't ginagawa mo ito, anak ko, ngunit may put sa dibdib mo na hindi ko gustong ito'y mananahan sa'yo. Mayroong hinanakit at pagdaramdam, nagseselo sa kapwa mo na hindi ko gustong ginagawa mo. Subalit ilan nga kaya ang makababatid sa sarili niya kung di susuriin at di tatantuin? Kaya mga mahal, marami ang nilalang na maraming tanong. Sa tanong nila'y nahihirapan, nasasaktan sapagkat walang makatugon. Hanapin mo lang ang kalooban ng Ama at damhin mo sa kalooban mo, ikaw din ang makakakilala sa Kanya kung tapat siya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya't maliwanag na tinura ng Kristo mula kay Marcos. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Sa makatwid, ano man ang gawin mo sa mga binaybay na naunang tinuran, kung ang puso mo'y hindi mo pa rin nararamdaman ng Diyos mong tinatawagan, baliwala ang lahat ng yaon kundi ka makasunod sa Kanyang kalooban. Sapagkat ang pinaghaharian ng Ama, ang puso niya'y walang panunumbat, hindi nanunumbat, hindi nagbibilang, sapagkat hindi nanghihinawa, patuloy na umaasa, sa Kanya'y naghihintay ng pagpapalaya.
Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, hindi kayang gawin ito ng katauhan. At walang taong makagagawa at makatutupad ng gayon. Subalit kapag ang totoo ang tinanggap ng tao, ang mahirap para sa kanila, magagawa ng mabuting tinanggap mula sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ay ang espiritu ng katotohanan, ang espiritong walang butot laman, na maaring manahan kanino man, na kapag ito ang nagturo at tumupad ang tinuruan, masusunod ang layo ng Ama, matutupad kanyang nasa. Kaya't ang kalooban niya ay sumisibol sa damdamin ng bawat isa at nagaganap ang dakilain siya, parangalan, papurihan ng walang maliwalang humpay at susunod sa kanyang pagnanasa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahirap itong unawain ng ganang kaisipan ng tao. Subalit kung ang espiritong sumasa lahat ay tinanggap nga ng marami na nagsasabing ako'y anak ng Ama, anak ako ng Diyos, matatawag nga kayong anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaniyana, nekaramaniyana, nekaramaniyana. Sa buhay ng tao, kailangan kung minsan ng makitawa ka, makipagkwentuhan ka, makisama ka sa salo-salo, sapagkat ito'y kailangan mo bilang tao. Subalit, kung ang pagkilala mo sa Ama ay pinalalim na ng dahil sa pagtitiwala mo, hindi lahat ng pangungusap ay makikihalahala ka, kundi pipiliin mo ang pangungusap na tatanggapin mo, at hindi lahat ay aayunan mo. Sapagkat hindi lahat ng bilang tao ay may takot sa Ama. Sa pananalita ay naglilimi bago magwika. Sa gawa ay nagsusuri bago tumupad, bago gawin at ito'y tuptin. Kaya kung kapwa isip tao kayo, damdaming tao, ang magkakahalubilo at magkakasama, nawawala ang kabanalan sa gitna nila. Nawawala ang katotohanan sa usapan nila. Subalit kapag magkakasama kayo at may ilan sa inyo ay totoo sa Ama, yaon ang kokontra sa mga taong sanlibutan ng nasa. Kaya naman ang kumokontra ay galit ang kinokontra. Yan lamang ang buhay sa lupang ito. Yan lang ang nagaganap sa ibabaw ng mundo. Kung ikaw ang kontrabida, maraming galit sa iyo. Pag ikaw ang bida, marami ring magagalit sa iyo. Subalit kapag umayon ka, marami ring magagalit sa iyo. Kaya lamang ang Ama, galit din sa iyo. Hindi mo nababatid, ang inaalala mo, ang galit ng kapwa mo. Subalit kapag kumontra ka, maraming nagalit man sa iyo. Kung natuwa naman ang Ama mo, masaya pa rin puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya o nang sinaalang-alang ng Kristo. Hindi sinaalang-alang ang sinasabing nandyan ang mga kapatid nyo at ang inyong ina. Kundi diretsyong sinabi, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Kung sino ang sumusunod sa Diyos, sa kalooban niya, siya ang aking ina, siya ang aking kapatid. Sapagkat, kaya siya naroroon para talimahin ang kalooban ng Ama, sundin ang atas niya, upang ipatupad din sa mga susunod sa Kanya at maniniwala sa Kanya. Subalit hindi ito naabot ng marami at dito naunawaan. Kaya nga, kung kaisa mo ang isip at damdamin ng kapwa mo at parehas kayong mabuti nilalaman, magkakaintindihan kayo.
Subalit kung magkakaiba at di naaayon sa ginagawa mo at sinasabi mo, labag sa kalooban, lalo na yung akala niya'y mabuti siyang nilalang. Subalit ang puso niya'y hindi niya nasusuri, nababasa ng Ama, may lamang iba. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, mahirap na masarap sa bilang pagkatao kapag nagpakatotoo ka. Mahirap sapagkat maraming hindi sa iyo makatanggap na hindi katulad sa iyong ginagawa, katulad sa iyong sinasabi, katulad sa iyong inaadhika, katulad sa iyong pangarap. Subalit, masarap sapagkat mayroon mang sa iyo'y hindi makatanggap, yung sa Ama'y totoo at ganap, nakakaunawa silang lahat, kaya sila'y nagagalak na tulad mo, kayo-kayo may galak sa puso nyo. At yan ang pawang naganap sa isang Kristo. Ang sumunod natuwa, ang umayaw nagalit, sapagkat hindi matanggap ang katotohanan. Kung tinanggap nga lamang, di sinsanay nakalaya ang nasa kamalian. Kaya maliwanag na tinuran, ang katotohanan ang magpapalaya kanino man, sapagkat ang katotohanan siyang daanang buhay. Buhay bang Ama? Kaya sa lahat, ang may pandinig ay nakarinig, walang pinarurunggitan, walang pinatatamaan, pawang katotohanan lamang ang sa inyo'y tinuran dito sa harapan. Subalit, ang may pandinig na nakarinig, nakatanggap ang kalooban na tuwang at nasiyahan. Ang hindi, ikaw na ang nagbigay sakit sa iyong kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Gunitain po ninyo kung paano mangusap ang isang Kristo. Hayagan, tuwiran, sapagkat yun ang taglay. Nang dahil yung mga kaharap, kausap at nakikinig ay hindi lahat ay yun ang tinataglay, hindi maunawaan. Kaya mapapalad ang mga nakakaunawa at gumugusto sa mabuting gawa ng Ama at Kristo. Naghirap ka man, nagtiis ka man, nagbata ka man, kung makikinabang ka naman sa iyong pinagbatahan, di bagat higit na galak ang idudulot sa iyong sarili. Subalit kung nagbata ka man at di ka marunong tumanggap sa totoo, talagang mahirap ang pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mga nakikipagtutoy masaya, natutuwa sa pakikipagtotohanan. Subalit yung mga nagkukunwari, nahihirapan, nasasaktan, nabibigatan. Alin ang mas maganda? Yung nakikipagtotoo o hindi? Kaya hinamon ng Kristo ang tao sa totoong salita, sa tapat na gawa, at sa bukal na kalooban. Na kung gayon ang magiging kanilang taglay, ay maunawaan ang kanyang dala. Matatanggap ang kanyang hinahain. Makikita ang kanyang gawa na mabuti, hindi pagmamagaling. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag niyang sinabi, mapagpaimbabaw kayo. Ang tinutukoy, yaong may pagpapaimbabaw na taglay. Subalit nagalit lahat. Di lahat sila'y mapagpaimbabaw. Gayon lamang kasimple. Kung hindi mo ginagawa, wala kang sakit sa kalooban. Kung hindi ikaw yaon, hindi ka masasaktan. At kung totoo mang ikaw yaon at ikaw ang gumagawa niyon at tanggap mo pa rin ang Ama, ang kababaang loob ang maghahari sa iyo, hindi ang katasan. Sapagkat masusuri mo ang sarili mo at upang baguhin, hindi para ikaw ay masaktan at magalit pang ganap. Kaya
doon nasusukat ng ama yung anak niyang nagpapakababa, ang mga anak niyang nakikipagtotoo at tinatanggap ang kanyang mabuting salita. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam. Ganang kunching, hindi masasambit ang sa inyo'y narinig. Ganang pagkatao'y di ito sasambitin sa inyong harapan. Ganang isip tao'y hindi pinag-aralan at tinimos sa isipan upang tandaan at sa inyo'y iluwal. Ganang kayo ay nagnilay, maabot niyo ang aking katotohanan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa mga Katoliko po, yaunang pagbasa ang mabuting balita ngayon. Kaya kung palagay nyo'y may pinagtatamaan kayo, may tinatamaan at pinatatamaan, ay nagkakasala kayo sapagkat sinunod lang kung ano ang nararapat na pahayag sa binasa. Buhay ba ang Ama? At kung ang gawain naman ay kaya lang nagiging buo at nagiging ganap ang gawain niyan, puro sa patama na lang at pagpaparunggit sa kapwa, hindi galing sa Diyos yan. Subalit kapag ang gawain ay totoo at makatotohanan ng mga salita na dapat pagnilayan ng tao, ay mula sa Ama yan. Kaya, ang sino mang nakikipagtotoo, masisiyahan ang damdamin kapag natatanggap niya. At napagninilayan itong mundo at gawa ng tao. Hindi lang ang gawa ng tao, maging gawa nila. Buhay ba ang Ama? Kaya nga ayon sa awit, ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa buong daigdig, ang nakakamtan mo'y pinahihiram lang sa iyo. Kaya walang taong makapagsasabi kahit ilang pung ektarya, daang libo pang ektarya ang palay niya o binhi niya ay laksa ang bilang at ang sukat ng mga lupain niya ay gayon. Walang makapagsasabing akin ito, kundi pahiram sa akin. Buhay ba ang Ama? Kaya yung taong nagpapalagay na kanya yaon, pag nawawala, nasasaktan siya. Pag nauubos, nahihirapan siya. Sapagkat inari niya. Subalit, ang taong nagpalagay na pahiram lang yaon sa kanya at pinagagamit lang sa kanya, pinahahalagahan niyang mainam at ginagamit niya sa mabuti. Upang dahil sa paggamit na maganda at mabuti at pinahalagahan ng pahiram sa kanya, alam niyang nagpahiram, kung marunong siya, ay hindi siya pababayaan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat tulad ng isang pinangangasiwa, halimbawa, mayroong nagpangasiwa sa inyo, isang patahian. Mapapangasiwaan mo ba yan kung hindi mo alam? Wala kang karunungan kung papaano ang mga teknik na gagawin at kung papaano mo ito isasaayos lahat, wala kang kaalaman sa pananahi. Kaya, tatanggi ka. Pag-aaralan mo muna kung talagang ikaw ay pagtitiwalaan. Subalit, yung taong gusto'y kumita lang, agad tatanggapin. Ito namang nagtiwala, hindi rin inalam na hindi pala marunong, sapagkat nagmagaling yung tinanggap. Tinanong, marunong ka ba, Eka? Opo.
Alam mo ba Eka yung ganon? Opo, hindi naman sinubukan. Tinanggap agad. At umalis na yung may-ari. Nang bumalik at nabangkarote, ba't mo Eka, pinabayaan ang negosyo ko? Abay, ginawa ko naman po lahat ang kaya ko ano magagawa ko? Ginawa nga niya yung lahat ng kaya niya para lang kumita. Yung alam niya kung paano pala. Sabihin lang sa tao'y ganun, sabihin lang sa tao'y ganyan. Subalit, hindi niya alam ituro. Mga mahal, ang ibinaba ng Ama ay marunong sa lahat. Kaya't kung papaano ang itinuturo sa tao ay totoo. Ang pinakita ay totoong mula sa Ama. Ang pinatupad ay galing sa Ama. Yung mga sumunod ay natuto. At ang nagtiwala sa marunong na ito ay lubos ang pananalig at pananampalataya. Kaya naman itong pinagtiwalaan ay ginawa ang dapat at marapat. Mga mahal, ang tao ay iba sa Ama. Ang tao'y may paninindigan na gayon, kukuha ng hindi niya susuruin, subalit ang Ama, bago niya kuhanin ang anak niya, sinusuri lahat sila. Kaya kung pinagtitiwalaan ka, sa Kanya mo hingin ang lakas at ligaya. Sa Kanya mo hinglingin ang talino. Yamang ika'y pinagtiwalaan. Sapagkat siya ang nagbigay, ituturo naman niya. Subalit kung hindi nga siya, mapapatotohanang hindi siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ano ang talinong taglay ng mula sa Kanya at hindi mula sa Kanya? Ang mula sa Kanya ay batid kung ano ang gagawin niya, sapagkat alam niya ang Ama niya ay tapat at totoo. Kaya't gagawin niya yun sa kapwa niya. Subalit ang hindi Kanya, makinabang lamang, makapakinabang lamang, sapat na sa Kanya. Kaya maraming nilalang ang nasisilaw sa pakinabang at gumugusto sa pakinabang, subalit hindi siya naramdaman na kilalang tuwiran. Kaya nga, maraming nilalang ang napahamak sa kagustuhan ng laman, hindi sa kagustuhan ng Ama sa kanyang buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Kung ang masakit sa bawat isa ay hindi gagawin sa kapwa nila, walang makasasakit na sinuman na anak ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mahal na kapatid, kahit ikaw ay kanina pa, sa unang pagdaral mo sa dakong ito'y nanlalambot ng hihina ka, kung patuloy na nakikinig ka, sa hindi mo namamalayan, sumisigla, lumalakas ang katawan mo. Kaya, kung ninanamnam mo ang bawat mabuting salita at titi mo sa iyong diwa, yaon ang magpapalakas, magpapasigla ng iyong pananampalataya para ang kinin mong mamaya malakas ang katawan mo. Sapagkat yaon ang katotohanan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Oh. Tama po ba ang Diyos o mali? Kung tama po siya, saan po nagmula ang salita? Para pong mahina ang sagutan. Wala po kayong kasiguraduhan sapagkat nililimi nyo, sinusuri nyo, no? O sige, tama lang ang ginawa mo na hindi makasagot ka sapagkat dapat lang magsuri kang mabuti. Sapagkat ang taong matalino, sinusuri yung espiritong nasa kapwa niya, kung totoo o hindi. Eh, paano ka namang makasusuri kung ikaw ay espiritong hindi totoo nasa iyo? Kaya kailangan totoo ring espiritu nasa iyo para masuri mo yung totoong espiritu. Eh, kung ibang espiritu ang nasa iyo at masamang espiritu, eh, hindi tatanggapin ng mabuting nakikita mo. Ang magandang naririnig mo, sapagkat laban sa kanya yaon. Kaya ang lumalabag sa katotohanan, hindi anak ng amang mahal, anak ni Ulupong. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga maliwanag na tinuran. Anak ba kayo ni Abraham? O anak kayo ni Ulupong? Maraming nagalit. Ang tugon ay, kami lahi ni Abraham, hindi kami lahi ng Ulupong. Kung gayon, ba't niyo ako hinahanapan ng aking kasalanan? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kaya gayon ang tinugon ng Kristo, hindi nila alam, silang nagsusuri, sila ang nauri. Sapagkat ang taglay ng Kristo ay ang katotohanan na taglay ng Ama. Ang taglay ng mga nang-uuri ay pagkataong nilikha ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, nang dahil pagkatao silang nilikha ng Ama, ang nasa kanila lang, at walang espiritu niya ng katotohanan, naging masama ang mabuting ginagawa ng isang Kristo. Naging pahamak sa kanilang kaluluwa, sa palagay nila, sapagkat binubulit pa sila sa hindi tama nitong Kristong totoo, samantalang sila ang nagkukunwari sa mundo. Mga mahal, ganyan lang ang buhay sa lupa. Kapag hindi ka totoo, di ka maniniwala sa taong totoo. Kapag nagpapakatotoo ka, naniniwala ka sa kapwa mong nagpapakatotoo. Kapag sinungaling ka, hindi ka naniniwala sa sinasabi ng totoo. Subalit, yung kapwa kasinungalingan, magkasama kayo. Mga mahal, ganun lang kasimple. Pwede bang uminom ang hindi marunong uminom ng alak? Kaya sinong sasamahan niya? Yung mga alak na marunong mag-alak. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya nga hinanap ng Ama ang tapat at totoo. At ang ginamit niya ay ang totoong ginawa niya. At ang totoong binaba niya. Kaya ang hindi totoo, nasubukan sila. Kaya mga mahal, isa ba kayo sa panahon na yaon? Kung hindi kayo kasama sa panahon na yaon at kasama na kayo sa panahon ng Espiritu, alam na ninyo ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Katulad mo, di ka naman tumitigil umiinom ng gamot, pero hindi nawawala ang lagnat mo. Oh, eh nasaan napunta yung gamot mo? Gamot sa lagnat, andyan pa rin lagnat mo. Sa makatwid, pinakita lang ng Ama, hindi sa gamot ang kagalingan. Sapagkat, kung sa gamot, wala ka dito na tumataas ang lagnat. Alam ko nga, anak, batid ko anak, kaya nga tinuran ko ito. Batid ko, malayo pinagmulan mo. Kaya't kung makikinig ka, ang malayo'y napalapit, nakinig sama, tinanggap ay Ama, gumaling siya.
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, sapagkat kung tao ang pagpapagaling sa inyo, wala ngang gagaling ni isa man sa inyo. Subalit kung ang inaasahan nyo hindi tao at ang naririnig nyo ay tinatanggap ng puso nyo, ang pagpapagaling ay mula sa salita at naging gawa. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, katapang naman ni Constancia para sambitin ang mga naririnig nyo. Sana manghugot ng talino at anong paghuhugot ang gagawin niya para ito'y masampit at naririnig nga ninyo. Sa makatwid, hindi ka rin niya kilala para masabi ang uminom ka ng gamot. Paano kung nanghulat, sinagot mo'y hindi, di napahiya siya. At siya nang hindi nababatid ng tao sa lupa. Walang pinagkaiba sa panahon habang nangungusap. Hindi katama iyan ang sinusunod namin ng panahon ni Moises kung anong kautusan. Subalit dinadaya, pinipili ang ginagawa. O tao, ang isang Kristo'y bumaba, totoo ang ginawa at hindi namili ng gagawin. Lahat ng pawang mabuti, tinupad, pawa. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Adalaong baga, sino nga ang magbibigay ng panukala na mabuti na isang taong masama? Kung ang panukala ng isang kapwa ninyo ay sa ikabubuti ng sarili niya, maaring ang masabi niyong makasarili ka. Subalit ang panukala kung sa inyo'y binibigay, pawang sa inyong lahat ay makabubuti. Sa inyong lahat ay makapagbibigay ng liwanag kung tatanggapin at makikipagtotoo. Subalit ang hindi, patuloy sa dilim, dilim ang nananahan, hindi makakawala, sapagkat di kayang tanggapin ng kalooban ang kabutihan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Oh, kumusta? Wala bang totoo sa dalawa? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal, may tatanong ako sa inyo. Pagtigang ang lupa at nangangailangan ng tubig, walang daraanan na mula sa dam para dumaloy sa iyong bukid. Mawawalan ka ba ng pag-asa kung may pananampalataya ka? Sapagkat sa anumang saglit kayang magpadatal ng tubig ang Ama. Paampunin niya, nawisikan ang lupa mo. Magpahamog siya, nawisikan ang halaman mo. Kaya ang taong may paniniwala, lahat nagtitiwala sa mabuti niyang salita. Subalit ang taong kulang sa paniniwala, hirap na hirap ang diwa. Paano magaganap? Kaya ako ay makapagpatubo ng halaman, tigang na tigang ang lupa. Kaya sa kakaisip niya, nahirapan ang kalooban niya, bandang huli. Sa halip makapagtanim, tumigil ng nagtanim. Sa kakaisip niyang yaon, nahirapan siya at hindi na nga siya nagtanim. Yung kapwa niya masipag at may paniniwala, nagtanim. Dumating ang ulan. Nawisikan ng lahat ng kanilang lupain. Nang hinayang naman, ganyan ang tao. Mapanghinayang, siya naman may kasalanan. Kung minsan, eto na, aayaw-ayaw pa. Pag naman ayaw na, tsaka sumisigis siya. Mahal na mahal ng tao ang sarili niya. Subalit ang Ama, mahal na mahal kayo. Kaya kung tuwir ang daman ninyo pag-ibig niya, tapat kayong magtitiwala sa Kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Napakahirap pong ipaliwanag. Talagang mahirap ano. Halimbawa, sino bang tao ang nakabatid kung kailan siya mamamatay? O sino naman din ang manggagamot na nakabatid na mamamatay ka mamaya? O bukas? O kung kailan? Eh bakit ganito? Pag sinabi, naku eka. Eh pag hindi mo eka ginawa yan, eh talaga mamamatay ka. Yun na iniisip. Kaya sa isip, naku po, pag hindi daw ginawa, ay, nakaset na yun sa isip mo. Kaya pag di mo nagawa, humihina ng pakiramdam mo. Hanggang sa namatay ka na nga. Eh bakit po? Tandaan po ninyo. Sabi nga, kahit isang bulate na lang hindi pumipirma, pag bubuhayin ka na nga, mabubuhay ka pa eh. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sinabing maliwanag ang pananampalataya at pananalig ay gawin ng tao, sapagkat sa pananampalataya at pananalig, marami ang nagagawang mabuti. Eh kaya sinabing maliwanag yung kung ang pananalig mo lamang o ang pananampalataya mo ay matibay, kahit teka ang puno na ito eh. Oh, may tatanim sa? Ay, bahala kayo. Kaya, ano po ang dapat mabuo sa inyo? Pananampalataya, pananalig. Sadyang ganun. Sa gamot, halimbawa, huwag kayong magkasala, totoo lang sinasabi sa inyo. Halimbawa, ay may masakit ka sa tiyan. Eh, hindi naman sinuring maigi. Sa mga pang-uri ngayon, maraming pang-suri ngayon. Binigyan ka ng gamot, eh, sige, eka. Pag hindi eka, tumalab ito, balik mo eka, uli. Eh, gusto mo ba eka pa-ultrasound? Eh, wala po kaming pera. Eh, sige eka, inumin mo ito. Eh, ang binigay sa'yo hindi para doon. Tatalab ba? Pero ba't ginagawa niyong masama? Sa totoo lang, sa dahon-dahon, pag ininom mo'y para sa bato, pati pantog mo kasama. Buhay ba ang Ama? Pati prostate nyo kasama, pati atay mo kasama. Kaya lang sa mga hindi naniniwala, ay masama sa kanila. Kaya saan ba nagmula ang gamot? Ang tanong, sa gawgaw. Ha? Sa lupa. Eh saan? O ba tinahamak ang dahon-dahon? Ng magagaling, ng matatalino, mapepera. Kunwari mapepera, wala naman. Sosyal lang pala. Mapanghamak ang tao, di ba? Pero hinahamon ko po kayo. Mga minamahal ko, sapagkat kung si Kunching lamang, wala siyang alam sa daon-daon. Sapagkat hindi naman siya albularya. Hindi siya mangkepweng. Kaya hindi rin siya hula-hula tama-tama. Subalit ipatest niyo kung gusto niyo. Sa mga herbalist. Kung ito ay nakakasama. Mga mahal, ang tao'y mapanghamak, mapanukso. Kung saan ka nagtitiwala, doon ka. Kung saan ka naniniwala, doon ka. Kaya lamang, ang una mong panampalatayanin, ang Diyos mo na buhay. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, hindi man sabihin sa'yo ng derechahan nung gumagamot sa'yo, kung ayaw niyang sabihin at aminin, eh hindi siya nagpapagaling. Paraan lamang at kaparaanan, daan lamang at pamamaraan, instrumento lamang at yan ay totoo. Subalit ang nagpapagaling, ang bumuhay kanino man. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung lahat ay may pagtitiwala
sa Kanya at paniniwala sa Kanya, maliwanag ang tiduran. Tubig lamang laman-laman ng inyong katauhan. Dulot sa inyo'y kalinisan, kagalingan ng katawan mula ulo hanggang talampakan, dadaloy sa kaloob-looban. Buhay bang Ama? O isang salita kinuha yun? Hinulaan ni Kunching. Pinag-aralan ni Kunching. Ikaw ba napag-aralan mo yun? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, unahin niyong magtiwala sa amang dakila, kasunod ang hiwaga. Mahal na mahal ko kayo. Tuwad ng tuwad ang tao. Masakit eka, masakit. Subalit ayaw magpakababa sa magpapahilom ng sakit. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagkarameneyahan. Nagkarameneyahan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na? Ilang araw ka na bang di naliligo? 2 linggo, talagang masakit na yan. Ha? Ang taong nilalagnat, araw-araw maligo. Sapagkat, kung inom ka ng gamot at hindi ka naman umiinom, yun ang nagkakaroon ng komplikasyon. Sapagkat wala nang lumilinis sa iyong katawan at hindi na madurog na maigi ang gamot mong iniinom. Bandang huli na mo pa yan sa bato mo, sa pantog mo, sa atay mo, nagdulot ng bato-bato. Buhay bang Ama? Ang lupa man, pag tirik na tirik ang araw at mainit, di ba't umuusok yan? At pagkatapos hindi pa nababasa, di ba nagbibitak yan? Saan pa kayo nagmula? Sa lupa. Dapat ang lupa, pag araw-araw dinidiligan, ay umiinam Kaya dapat, kapag nilalagnat kang umuusok sa lagnat, abay, maligo ka! Para hindi sumasakit ang ulo mo at di natitigang ang lalamunan mo. Kinikiki ka sa lamig, mapait lang yung bibig. Kaya nga kinukwento ko nangyari sa'yo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Aba, sabi ng ibang matanda, pag ginanyan, naku, puro lang isang ulo mo. Sabi, bakit ba ka naglalangis ka kasi po nakawilihan ko na yun mula bata. Naliligo ka naman ba araw-araw? Hindi po, kasi po naku po, kainit ng langis. Kakatas-katas sa ulo mo. Tapos hindi ka liligo. Matanda ka na nga. Ano kaya labas mo? Mahina ang katawan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Bakit po ako maliligo? Masakit po ang tuhod ko. Nawala ba yung sakit ng tuhod mo nang di ka naliligo? Hindi po. Hindi sa ligo yan. Maligo ka. Buhay bang Ama? Katawa-tawa po subalit totoo. Totoo. Ang tao, dapat araw-araw naliligo. Kaya lang, huwag kang magbabad sa tubig. Yung ligong singaw ng init ay lalabas sa'yo. Sige nga, maghapon kang gawa ng gawa, tapos di ka naliligo. Ano kaya pakiramdam mo?
malagkit. Eh, huwag ka namang maligo ng 3 beses sa maghapon kahit pagod ka. Kasi hindi naman din tama iyaon. May gabi pa. May hating gabi pa. Ano? Eh, pag siningil ka rin naman yan, mali. Kaya itama lang. Nasa tama ang lahat. Subalit pakatandaan ninyo anumang pag-iingat ng tao, kakasakit pa rin. Eh, ba't kaya lahat ay pinag-ingatan ko, hindi ako makain ng gano'n, hindi ako makain ng ganyan. Eh, ano pa kakainin mo kung mahirap ka? Eh, di kung ano lang nasa iyo, tuyo, kakain ka, bagong kakain ka. Eh, kung wala kang pambili ng prutas, wala kang pambili ng gano'n at ganyan, eh, di kung ano lang nandyan, yun ang kakainin mo, ano? Subalit kainin mo ang banal na salita ng Ama at huwag kang magpalabi sa mga kinakain mo, ay hindi ka rin mamamatay! Tama ba ga? Kaya lang nasasabi yun, kung may pera ka, kung mayaman ka, mabibili mo gusto mo. Eh kung hindi nga, kaya mapalad kang may salapi, nagagawa mong piliin ang kainin mo, paano yung wala? At sasabihin sa'yo, huwag mo kainin ito, huwag mo kainin yan, huwag mo kainin yan. Eh ano pa? Pwede patay ka rin. Paano ka mabubuhay sa wala ng kinakain? Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Mamahal! Ang iwasan mo yung kasalanan. Ang alisin mo sa iyo yung pagkakasala. At habang kumakain ka, halimbawa yung ulam mo ituyo, eh wag naman 5. Tama na 1, 2. At pagkatapos ay matuto kang uminom. Eh wala na naman po akong ulam mamaya. Tuyo na naman. Aba, isipin mo naman, may mga halaman na hindi binibili. E di magtanim ka. Eh tamad po ako. Wala akong magagawa sa'yo. Buhay bang Ama? Mamahal! Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Eh wala na po akong pagtataniman. Wala na po akong lupang pagtataniman. Eh siguro naman, kung maganda ang iyong pakikitungo at mabuti kang nilalang, eh kahit wala ka ng lupang pinagtataniman at ang kapwa mo'y may tinatanim, eh mahingi ka lang ng talbos ng kamote, bibigyan ka. Yun baga ang ibig ituran. Hindi yung, eh paano po kami hindi magtutuyo? Eh tuyo ng umaga, tuyo ng tanghali, tuyo pa ng gabi. Bakit? Ang tayo binigyan ng sentido kumon at pagninilay, binigyan ng kaisipan, kaya ang gagawin mo, kung nasama ka, tuturuan ka ng gagawin. Eh wala ka nga. Puro ka isip tao, damdaming tao, isip ka ng isip, wala ka namang nababago. May pagbabago pa sa pag-iisip mong tao, hanapin mong magbibigay ng mabuting pag-iisip sa iyo. Buhay bang Ama? Mangmahal, sumayin niyo ang kapayapaan. O may tanong po ba kayo? Mali po ba yun? Kagaling mo eka magsalita. Ginagawa mo ba eka iyan? Aba, kaya nga sabi sa Ama, wika nga ni Kunching, Ama, huwag mong ipalalabas sa bibig ko ang hindi ko kayang gawin. Kaya nga hindi sumusumpa sa inyo at nanunumpa, sapagkat hindi dapat. Subalit, ang mga pinapahayag sa inyo ay napakasimpleng gawin. Kung totoo kayo, magagawa ninyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Nako, may dala ka ng damit. Babanyusan kita ngayon eh. Gusto mong maligo? Maghuhubad ka na dyan, doon. Pinawisan ka na. Kumusta? Tumayo ka nga. Sige. Maglakad ka nga. Maglakad kang walang hawak. Hawakan mo'y Ama. Manintigan ka sa Kanya. Sige.
Magsishare ka. O sige, mag-share ka na. Marap ka sa kanila. Hindi ako ma'am. Hindi po ako teacher. Ma'am. Paupo, Tinawagan ma'am. lang po ako ng kapatid ko. Hindi yan alam nga. May sakit ako, sabi ko. Salamat. Dahil may sakit ako, namamaga po ako. Sabi naman ng kapatid ko, sige mama, punta ka dito. Kasi may pupunta tayo, papagamot. Sabi ko naman, salamat dahil pupunta ako. Ayun, galing po ako sa hospital ng Maynila. Kaya tinanggap. Tapos, tiyak tinanggap. Sabi ng doktor doon, balik ka na lang pag natapos yung gamot mo. Sabi ko, sige, balik na lang ako. Dumiretso ako dito ng Baliwag po. Yan lang po ikasir ko, kalagayan ko po. Maraming salamat sa inyo, lalo na ng Panginoon. Maraming salamat. Sana tanggal niya yung sakit ko lahat. Kasi may UTI po ako. Lahat, sikmura ko, Nauna hindi na ako sa'yo. makakain. Hindi ako makakain talaga. 2 linggo na, 2 kutsara. Di na kainom ng kape. 2 kutsara la. Tinitiis ko lang, inom ako ng gamot. Maraming salamat po, Ama. Tanggalin mo yung sakit ko. Maraming salamat po. Kung minsan, sasabihin ng tao, UTI lang. Pag pinabayaan nyo yon, masama ang dinudulot. Kaya, paano naman lumalala ang UTI? Itanong nyo sa doktor. Mga mahal, kung makikinig lang kayo, tubig lamang na laman-laman, gagaling ang iyong katawan. Iminom ka araw-araw, gawin mo panghimagas yan. Tutulo ang pawis mo, iihi mo ang marumi, at ikaw ay sisigla, lagnat mo'y mawawala na. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, dahil medyo malala ang infeksyon mo, lagyan natin ng may lasa. Ano? Kaya mo bang uminom ng may lasa? Mapakla-pakla, hindi matamis. Sabi nila, ano ba iyan? Pwede kung huwag mo, ayaw mo. Kung ayaw mo, hindi huwag mo. Ano po? Simple lang naman Walang sapilitan. Walang pipilitin kailanman. Sumunod ka kung gusto mo, kung ayaw mo, huwag mo. Buhay bang Ama? Mamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mula sa simula, walang pinilit. Mula sa simula, walang pipilitin. Subalit kung ikay susunod sa iyong manggagamot at nagtitiwala ka sa nanggagamot sa iyo, susundin mo ang lahat. Buhay bang Ama? Mamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya lamang may taong mandaraya, darating dito, sasabihin, ba't po hindi pa nawawala? And ba ininom mo? Yung pong hinatol mo, nako, may ginagamit ka namang iba. Sasabihin mo yung dito, abay, huwag kang manloloko nang gumaling ka. Buhay ba ang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ngayon, kung hindi mo rin kaya yung dito, magtapat ka. At sa paniniwala mo sa iniinom mo o kinukuskus mo sa hindi dito nagmula, paniwalaan mo rin ang Diyos mo. Subalit wag mo sabihin, yung binibigay niyo po. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, di naman kailangang makipagsinungalingan muna. Ang kailangan lang ay makipagtotoo at maging tapat ang bawat isa. Hindi naman pinilit sa inyo, ito'y gawin mo, ito'y pilitin mong inumin. Ang pinipilit mo sarili, dapat mong pilitin, kilalanin mo ang sayo'y magpapagaling. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian. Kayo, mayroon po ba kayong tanong?
Nakakagalit po ba yung totoo? Abay, magpakatotoo po nang tayo makalaya sa hindi totoo. Magandang umaga po! Sa mamaya ay pahapon. Ba, masarap ito ha. Oh, nang magkalasa ka na. Pahingi nga isang baso tubig. Pagkarian ka. Kung kaya si Kunching ang nagtanong, itatanong kaya yung ilang araw ka na bang di naliligo? Paano ko sinabi niyang, kaliligo ko lang po? Ang mahal, pakatandaan ninyo, kung paano kayo nagtungo rito, ang dalhin ng puso niyo ay pakikipagtotoo. Upang ang inabutan yung nakikipagtotoo sa inyo'y kamti ninyong katotohanan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan. O, pamigahin nyo na po. Mahal na kapatid, sige. O, dalawa. Pamigahin na kayo. Ang kinimpunin nyo, ay hindi po pwedeng kainin yan, may diabetes ako. Aba, kahit may diabetes ka, pwede kang to. Po, sige po. Sige, basta yan. Kahit may diabetes ka, pwede ka naman tumikim. Huwag lang lamon. Ano? Ay baka kumain ka ng mangga isang buo. Pwede naman yung pisngi-pisngi, kalakalahati. Ano? Masarap ka mo. Wala nang magagawa, matakaw ka pala. Ano po? Subalit, tandaan po ninyo, kailangan ng binigay din niya ng ama para pagkain, di ba? Kaya lang halimbawa, mahilig ka sa mga nuts, ano? Sabi mo, ang sarap ng kasoy. Ano? Masarap ang kasoy. Talagang napakasarap. Kahit na nga isang latang ganyan, kaya mo ubusin sa sarap, ano? Kung mahilig ka doon. Kaya lang ang tanungin mo, sa sarap ba na yan makabubuti sa'yo? Ano? Pakatandaan po ninyo lahat ng sobrang sarap. Nakakasama yan. Ano? Ano po ba ang totoo? Tama po ba o mali? Kaya kahit masarap, pigilin mo sarili mo. Pigilin mo, kaya rin maraming nalululong sa sarap ng pita ng laman na tinatawag ng nilalang. Nawawalay na sila sama sa sarap na sinasabi nila sapagkat pita ng laman. Mga mahal, kaya nga tinawag ng Ama na sagrado upang maging sagradong gawin mo ang tama't hindi ang mali sa buhay mo. Mahal ba ang Ama? Mahal nyo ba ang Ama? Kaya nga, pakatandaan at namnamin, may buhay ang sinuman. May bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kasawian. Lumaban ang sinumang nagkaroon kabiguan. Ama'y buhay at kailanman di nawawalay. Ang mabuti ang siyang gawin at ibibigay. Ang ganting mainam sa sinumang
gaway kabutihang taglay. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kung sa kabutihang ginagawa mo, mapapahamak ka pa, wala nang gagawang mabuti. Kung sa pagbabago mo'y parurusahan ka pa, wala nang magsisisit magbabago. Kung sa iyong pakikiisa sa Diyos na totoo na bumuhay sa iyo, ikaw ay nagulapi pa ang buhay at nasakitan hanggang kamatayan, wala nang sasamba. Kung lahat ng mabuti ay gagawin at ang kasamaan pa ang ganti, wala nang gagawang magpapakabuti siya. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Kung lilimiin lamang at tatantuin ang nilalang, kung mimithiin lamang na ito'y tuptin araw-araw, ang ama'y kilalanin, tuparin ang kanyang mga aral, sundin ang kanyang kalooban, walang taong mahihirapan ng kaisipan, walang taong masasakdan ng kalooban, walang taong maninimdim kailan paman, sapagkat ang hirap at sakit ay kanyang ipaparam. Walang taong mamamatay ng walang laban, walang taong igugupo ng kanyang karamdaman, walang taong mahihirap at lalo pang pinahirap kung ang ama'y nasumpungan at kinilalang tuwiran. Manapa, kung ikaw ng saunang buhay mo'y hirap at sakit ay taglay mo, nang kinikilala mo'y tamang pinagdaraanan mo, subalit ang pagtitibay ay nasa iyo. Isang araw di mo namamalayan, ika'y pinalaya ng Ama. Naging masigla't masaya, makulay ang buhay. Pawang katotohanan ng saki tinuturan. Ang pananampalatayang walang sagawa ay patay. Subalit ang pananalig na may pagsasabuhay, buhay na natuturan niyang amay buhay na buhay. Nagkarameneyahanan, nagkarameneyahanan, nagkarameneyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O, kumusta na kayo? Tumayo ka nga. Kaya nga, kung matibay ang pananalig ng sino man, lagi mo'y galaw ang kamay mo. Kailangan matibay ang pagtitiwala at pananalig. Matibay ang pagtanggap. Hindi laging nalulungkot, hindi laging nagdaramdam, hindi laging naghahanap ng kalinga, ng pagmamahal, hindi man nagsasalita, nasa loob naman, kaya ano? Pinagtibay lang kayo niyan. Diyan makikita kung mahal na mahal mo siya. Ano? Kapag halimbawa, nalaman mo may sakit ka, huwag mo nang iniisip yung sakit mo. Ang isipin mo yung Ama at kung paano ka gagaling. Tama po ba? Kapag ang iniisip mo yung sakit mo, humihina yung immune system mo, nawawala ng laban ng sarili mo, pati mga antibodies mo nangamatay na, abay humina na talaga ikaw. Ano? At ikaw naman, huwag ka muna kumikil. Buhay ba ang Ama? Papadamayan sa'yo. Ha? Ay, mamaya na tayo mag-usap.
Buhay po ba ang Diyos? Naniniwala po ba kayo? Basta matibay lang na dumulog ang tao sa Ama at susunod lamang siya sa Kanya at hindi yung damdamin niya agad ang pinakikinggan. Kahit sa pag-ibig, ibibigay ng Ama yung kalapat niya. Yung totoo sa Kanya. Opo, kaya lang may marami pong tao pag umibig parang nababaliw na sa iniibig nila. Nalilimutan na yung mga nagmamahal na totoo sa kanila. Iniiwanan na yung nagmamahal. Ang iniisip na lang yung iniibig. Kaya naman nasasaktan sila. Tama po ba? Totoo yan. Kaya kung umiibig kayo, ibigin niyo magulang niyo. Ibigin niyo ang Ama. At ituturo niya ang para sa iniibig niyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nang isilang ka sa mundong ito, walang nagpakasakit sa iyo, kundi magulang na nangalaga sa iyo. At nang umibig ka na, pinahigit mo pa sa Kanya, kaya nasaktan ang puso mo't nangulila ka. Kung nababatid lamang ng tao ang mabuti na gagawin nila, uunahin ang ama't maging magulang na nagpakasakit sa kanila. Kaya't ituturo ang paraan at ikaw ay liligaya. Sasaya ang buhay mo. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, pag ang isip at damdamin mo nakatuon sa mabuti, nakatuon ka sa Ama, nakatuon sa Espiritu niya, aba, walang hindi ka may sasadyat na may galak sa puso mo. Tandaan po ninyo yan. Sapagkat kung hindi nga, wala nang magpapakatotoong anak ng Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. At dapat sa tao, pag nagkamaling isa, huwag nang pangalawahan. Pag nadapang minsan, huwag nang magpapadapa. Kundi hahanapin niya yung paraan para hindi na siya madapat mangudngud pa. Hihintayin pang magkabasag-basag ang mukha niya. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila ng Ama. Hanapin yung matwid at kalooban niya. Siyang magbibigay ng marapat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga may tao na kailan ng pag-ibig, nabigo, masakit ang dibdib. Subalit ang tao na hinahanap ang pag-ibig ng Ama, kinikilala ang gawa niya, hindi nasasaktan ang kalooban nila. Pawang katotohanan, gawin ninyo ng inyong subukan kung tapat at totoo ang Diyos Ama ninyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mali na kayo. Sabi ni Apo Kunching kayo, nag-iisa lang siya. Anong palagay mo? Nag-iisa ka ba? Marami siyang kasama. Gusto ko isa lang kasama mo. Ha? Lahat. Nasaan sila? Ikaw lang na naglalakad. Sige, upo ka muna. Kumusta ka na? Salamat sa Ama. O, diba? Tandaan po ninyo, hindi nyo alam ang magaganap sa inyo. Kaya pag may nakikita kayong kapwa nyo ganyan, manalangin kayo, ipanalangin sila. Ano po? Sapagkat siya rin ang kabataan niya, iba.
maganda yan. Ano, tsaka, may pinagdaanan din yan. Masarap, ano? Masarap ang pagdaanan ng buhay. Magandang umaga po. Tayong lahat ay anak ng Ama. Tayong lahat kumilala sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Buhay bang Ama? Buhay bang Kristo? Buhay bang Espiritu? Kaya sa inyong lahat, mabuhay nga ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At mabubuhay na ganap ang mabuti at may galak na buhay. Ano? Mabuti pa siya. Hindi nagre-reklamo, no? Gagaling ka, no? Yung bata, malambot ang buto. Ano po? Pag halimbawa, nabali yung buto ng bata, pag napagdugtong yun, madaling tumubo. Hindi katulad ng matatanda. Ano? Kaya kayo, pag niyang pabayaan kayo masingkol at pag nalisang din, madali ring ibalik. Hindi katulad ng matanda, maganit. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? O sige po, pag ito po ang mahina ang magneto, may puwersa po bang magdala? Wala talaga. Sapagkat dito, humuhugot ng lakas ang inyong bisig. Ano? Kaya pag mahina yung magneto mo, para kang walang? Ayan. Kaya sino po ba magnet nyo? Kung paano may muscle kayo, ang puso nyo mayroon ding muscle. Ano? May mga muscle, ang lahat na yan, oh, muscle. Muscle. Kaya merong tinatawag na muscle pain. Ano? Muscle pain. Kaya sa puso, mayroon ding muscle pain. Kaya iwasan yung muscle pain. At saan naman nagmumula yung muscle pain ng puso? Pag-ibig na masama. Iwaksina sa lupa. Para di sumakit ang muscle ng puso. At mahirapan ang puso. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po. Sumahin yung lahat. Pagkatapos nagre-reklamo, ba't kaya parang masakit ang muscle? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pagpalain kayong lubos. Totoo po yan. Sige, nandyan sa banal na aklat yan. Sino ang humaba ang buhay sa laging nalulungkot, sa laging nagagalit? Meron po ba? Ay, alam pala nilang lahat. Ama, alam nilang lahat. Kaya lang di mapigil ang galit at bahala kayo. Tapos na ang istorya. Aba, natira ay 5. Sa 4 na sulok ng daigdig, inaabot na ng Ama sa iyo ang kanyang bisig. Kumapit ka sa kanya at mangunyapit at huwag kang bibitiw. Ikaw ay magmahigpit. Yan. Sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kalinis ay dulot sa iyo. Kahit napukpukin ang ulo mo ng martilyo, sa kakaisip ng masama mo, hindi mawawala sakit ng ulo mo. Kaya dapat luminis ito. Tanggapin mo, Diyos Ama mo, si Kristong pangalan, pamamagitan ng Espiritu na taglay. Gusto mo bang maging makulay ang buhay mo? Umalis ka sa putik, umahon ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos?
May tanong po ba? May sakit po ba kayo? Salamat. Magaling na lahat kayo. May sakit ka ba? Wala rin. Wala nang magrireklamo ha. Wala pala kayo lahat sakit. Mga mahal, ang sarap. Pakatandaan po ninyo, habang iniisip mong ikay maligaya, lumiligaya ka. Habang iniisip mong ikay mapapabuti, mapapabuti ka. Habang iniisip mong makakaya mo, makakaya mo. Habang iniisip mong maganda ang mabuting magaganap sa iyo, magaganap ang maganda at mabuting magaganap sa iyo. Habang iniisip mo ang Ama, lalo kang sumasaya. Subalit, humiwalay ka sa Kanya at mag-isip ka ng kung ano-ano, bibigat ang iyong ulo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sinong dapat niyong isipin? Pera, Kristo. Oh, magandang umaga po. Pwede kang mag-isip sa pera, kaya lang wag maghapon, hanggang gabi pa. Pag natapos mo lang inisip, saan kaya kukuha ang pera? Dumulog ka sa Ama. Pagkatapos mong dumulog, manalig ka na. Pag nanalig ka, angkinin mo na. Sigurado, magaganap sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang huwag mong gagawin pagkatapos mong dumulog, nagsugal ka. Nakipagchismis ka. Nagmura ka. Kung paano ka humiling, dumulog at nanalig, umangkin, gawin mo yung gusto niya. At ibibigay niya ang gusto mo. Magandang umaga po. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi ng ilan, totoo ba yan? Di bahala ka kung ay maniwala. Huwag mong gawin. Kung gusto mo namang gawin, sumulong ka. Simple lamang po. Walang pipilitin. Hindi mamimilit. Magnilay kayo at magbulay. Kayo na mismo ang magtanong sa sarili nyo. Magandang umaga po. Mamaya'y hapon na. Tayo na. Uwi na tayo. Mga kapatid kong minamahal, halina po kayo. Dito po ang may tanong. Yung walang tanong, huwag nang